So, sa umagang ito po ay pag-uusapan natin ang anim na rason o 6 important reasons regarding Christ. So bago natin i-explore ang ating pag-aaral, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaroon. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat Panginoon dahil malayo kami na mag-aral ng inyong banal na salita at hiling po namin na sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ay aming maunawaan o maintindihan ang mga bagay na tungkol po sa iyo. Maraming salamat po at sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, mayroong anim tayong pag-uusapan sa umagang ito na dapat nating matutunan. So, balikan lang natin yung sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am. Sa isang reason po kung bakit ang Panginoon ay naparito upang iligtas niya ang tao, lahat ng makasalanan. So, ang tanong, nung siya'y ipinanganak, ito po ba ay nagpapakita na ang lahat ng makasalanan ay kanyang iligtas? Gusto kong balikan lang natin saglit. Ito pinag-usapan namin kanina sa Sunday School. So in relation po sa Sunday School, dito sa chapter 1 verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, sa verse na ito, ay ang kanyang iligtas ay ang kanyang bayan, ang bayang Israel. Then, sa chapter 1 ng John, verse 11, 10 to 11, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. So, ibig sabihin, nung si Kristo ay pinanganak, ang kanyang focus ay ang bayang Israel. Ang bayang Israel. Another verse to prove na ang kanyang focus before His death ay ang bayang Israel sa Matthew 15:24, verse 24, but she answered and said, I am not sent but unto the lordship of the house of Israel. So yun po yung concern ng ating Panginoon before His death. Pero ngayon, ang alamin natin yung anim na napakahalagang rason ng kanyang kamatayan. So hindi yung issue dito, yung siya'y ipinanganak. Okay? Ang issue na pag-uusapan natin nung siya'y namatay. Ano ba ang epekto nung siya'y namatay? So meron pong anim tayong pag-uusapan. Okay? So ito yung una, it brings us spiritual blessings in Christ. Ephesians 1:3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So sa verse na ito, kung mapansin ko, more on spiritual blessings. Noon, before His death, ang pinaka-concern more on material, earthly, literal blessings before His death. But later on, after His death, ang issue is
more on spiritual blessings. Ibig sabihin, ang mga believers sa panahon natin ngayon ay blessed. Materially ba? Hindi po. More on spiritual ang issue na ating nasusumpungan. All. Ang ganda na yung pakinggan with all spiritual blessings. Yun ba'y nakikita? Hindi po. Kaya ano yung pinaka-focus ng mga believers in this present time in Colossians chapter 3 verses 1 to 3. Here, ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Number 2, set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So, set your affections on things above. So, ito po ay referring sa spiritual things. Okay, ito po ay referado sa spiritual things. Then na-mention din sa 2 Corinthians chapter 4. Meron din siyang na-mention dito sa chapter 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, balikan po natin sa verse nito, ang issue, yung blessing na natanggap natin ng mga believers ay more on spiritual blessings. Okay? More on spiritual blessings in heavenly places. Bakit kaya yan po ang description na ang blessings ng mga believers more on heavenly? Tandaan po natin, yung tayo naniwala sa ating Panginoon, ng ang ating tinatawag na estado ay nagbago. Yung ating destination ay nagbago din. Ano po ang description ng Bible tungkol sa destination ng mga believers na yun? In Philippians chapter 3 verse 20, for our citizenship or conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ano po? Yung citizenship natin, heavenly. So our citizenship is in heaven. So ang ating attention nakafocus more on heavenly. Ang blessings more on heavenly. Nakuha niyo po doon? Kasi ang ating citizenship, heavenly. Ang ating focus ay heavenly. So yun ang isang rason na ang blessings more on referring sa heavenly things. So yun po yung tandaan natin. So these blessings are only possible because Christ came. Nabasa natin kanina sa 1 Timothy 1:15, and Christ Christmas opens the door to God's greatest blessings, grace, peace, hope, salvation, and the Holy Spirit. Ito pong yung death ng ating Panginoon, ito po yung ikinokonek natin sa Christmas. Dahil ang month na ito, ang Muslim issue ay Christmas. Kaya ang message na message tungkol sa Christmas, actually ito ay nakafocus more on sa cross, hindi lang sa birth. Pinag-usapan natin kanina sa Sunday School ay hindi lang more on sa birth nakafocus ang Christmas, kundi yung kanyang death. Okay? So isa yan sa mga dapat nating alamin at dapat nating maunawaan na pag sinasabing Christmas, more on sa
naka-focus din ang mensahe doon sa kanyang death, not only doon sa kanyang birth. Okay? So, birth and then death. Ay dito po ang isa sa mga gusto natin na malaman ay ang death ng ating Panginoon. Isa sa napakalaki po na bagay para sa atin dahil lahat tayo na naniniwala doon sa kanyang ginawa ay magkakaroon ng kaligtasan. Kung pupuntahan natin ang 1 Corinthians 15, mensahe tungkol sa death, burial, and resurrection. Dito po sa verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Sa verse na binasa po natin, ang impact para ang tao ay maligtas ay kanyang paniniwalaan ang ginawa ng ating Panginoon mismo sa cross. Okay? Mismo sa cross. Kaya sabi niya, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. At kung ito po ay paniniwalaan, His death, burial, and resurrection, ang tao po magkaroon ng kaligtasan. Okay? Magkakaroon ng kaligtasan. So, dapat ba nating malaman kung papaano tayo iniligtas ng Panginoon? Dapat ba nating maunawaan kung papaano tayo iniligtas at saan tayo niya iniligtas? Tayo po ay iniligtas doon sa parusa. Ang Panginoon, mayroon siyang inihandang parusa sa mga hindi naniniwala. So, iniligtas tayo doon sa parusa na yun. Dito sa 1 Thessalonians chapter number 5, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation. So we are not obtained to wrath. Ito po yung parusa. At kung idagdag natin yung 1 Thessalonians 1:10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. So, mayroong tinatawag na judgment or wrath ang Panginoon, pero ang mga believers ngayon na kanyang iniligtas at binigyan ng mga spiritual blessings, hindi po tayo dadaan or makaranas sa wrath or puot ng Panginoon. Sino po? Yung mga believers under this present time. Na i-describe din sa Romans chapter 5. Meron ding description dito. Patunay ng mga believers sa panahon natin ngayon na binigyan ng mga spiritual blessings, binigay ang langit bilang tirahan natin. Sa verse 9, much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Anong point doon? Ang mga believers ba ay parurusahan ng ating Panginoon? Hindi na po. Ang citizenship natin ay heavenly. Ang spiritual blessings natin more on heavenly. Ang ating focus, attention more on
heavenly. Napakaganda pong isipin, mga kapatid, na nandito pa tayo sa mundong ibabaw, kasama na natin ang Panginoon sa kalangitan. Another description na matatagpuan natin sa Ephesians chapter 2 verse 6, and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Nandito pa tayo sa mundong ibabaw, pero kasama na natin ang Panginoon na nakaupo sa kalangitan. Positionally. So yun yung isa sa pangako ng Panginoon. Isa sa ginawa ng Panginoon. At ito'y nangyari nung siya'y namatay. Okay? Nung siya'y namatay, inilibing at nabuhay. Kung ano yung ginawa niya sa cross, nagbago po yung tinatawag estado ng mga believers. Instead more on material, literal, or mga bagay na hinahanap visible, ngayon po ay more on nakatuon ang ating kaisipan sa mga material na pang-spiritual. Okay? Next naman, ay it makes our adoption possible in Ephesians 1:4-5. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Dito sa verse 4, kung ituon natin yung ating attention, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Before, pag sinasabi natin before the foundation of the world, before the creation of the world, mayroon na po siyang plano. Okay? Mayroon na po siyang plano. Mayroong programa ang Panginoon bago palikhain ang sanlibutan. Dito sa Romans chapter 16 ay nag-describe na mayroong programa bago palikhain ang sanlibutan, pero ito ay nakatago. Kumbaga nakatago or secret. Sa verse 25, now to Him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So patunay na mayroong programa ang Panginoon bago palikhain ang sanlibutan. Ang good news, tayo po ay bahagi sa programa bago palikhain ang sanlibutan. Mayroong program ang Panginoon na dalawa. Mayroon siyang program from the foundation of the world. Mayroon siyang program before the foundation of the world. Ang good news po, tayo ay bahagi sa isang programa before the foundation. Mayroong isang programa from the foundation. Dito po sa Matthew chapter 25:34, mayroong programa from the foundation of the world, and then program before the foundation of the world. Verse 34, then shall the King say unto them on his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So mayroong programa from the foundation of the world, and then program before the foundation of the world. Ang program before the foundation of the world, ito po, ay heavenly. Ang program from the foundation of the world ay earthly. So magkaiba po yan, earthly and heavenly. So tayo po, mga believers ngayon, ay bahagi po sa programang heavenly. Hindi po tayo bahagi sa programang earthly. Ang tanong, sino po ang
kasama sa programang earthly. Ang bayang Israel, sila po ang pinangakuhan dito sa earth na maninirahan forever. Yun po ay propesya. Na sila'y maninirahan sa mundong ibabaw at yun po ay pangako niya. Pangako ng Panginoon kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na ang lahi ni Abraham, sila yung maninirahan sa mundong ito magpakailanman. Okay? Kaya, ang Panginoon ay naparito para iligtas niya ang bayang Israel, pero later on, ito po'y tinanggihan ng Israel, pinatay ng Israel, ang Mesyas para maghari sana sa kanila, kaya ang program nagbago. So yung binasa natin na mystery, kept secret since the world began, ito'y inirebel ng Panginoon kay Pablo, kay Apostle Paul dito sa Ephesians chapter 3, 1-3. Yung programa before the world, ito pong programang ito before the world, na mystery noon, pero ito'y ipinagkatiwala ng Panginoon kay Apostle Paul. Ephesians chapter 3, 1-3, For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to your part, how that by revelation He made known unto me the mystery. So, kanina pinagkatiwala ang programa na yon kay Apostle Paul, sa kanya inirebel, at good news, si Apostle Paul ang piniling apostol natin, hindi yung 12 apostol. Si Apostle Paul ang apostle ng mga Hintil. In Romans 11:13, For I speak to the Gentiles, as much as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office. Sa kanya ipinagkatiwala yung heavenly program. Kay Apostle Paul, inireveal ang programang ito at kanyang ipinapangaral ang Ebanghelyo tungkol sa biyaya ng Panginoon, tungkol sa ginawa ng Panginoon sa cross, na kung sino ang maniniwala, alam niyo po, kung sino ang maniniwala, sila ay bahagi o part sa programa ito. Bahagi sa isang programa before the world. Programa na mystery na ito'y inirebel ng Panginoon kay Apostol Pablo at ito po'y kanyang ipinapangaral sa panahon natin ngayon, at lahat ng maniniwala sa mensahe ay bahagi sa tinatawag na heavenly program. Kaya na-mention natin kanina, more on heavenly ang issue. Heavenly blessings, heavenly places. Okay? Heavenly blessings, heavenly places, at yung ating mind more on nakafocus sa heavenly things. Dahil sa isang programa na inireveal ng ating Panginoon, isang programa na binuksan ang ating Panginoon at ito'y kanyang ipinagkatiwala kay Apostle Paul na tayo po ay bahagi sa programa ito. Ulitin ko po, mayroong programa before the world began. At papaano tayo magiging bahagi sa programa na yon? Maniwala sa gospel tungkol sa ginawa ni Kristo sa cross. His finished work. Then number 3, it gives us redemption and forgiveness. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood. Kaninong blood? Kay Christ. Okay? Mayroon tayong redemption through Christ's blood. Then the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ito po ay work ng Panginoon. Hindi po natin work. Redemption through His blood. The forgiveness of sins. Noon, bago namatay ang ating Panginoon Jesus, ang redemption sa kanila
ay work ng tao. Ang forgiveness sa kanila ay more on work ng tao. Ngayon, nung si Kristo ay namatay sa cross, ang redemption through the blood of Christ, ang forgiveness through the blood of Christ. Hindi katulad noon na ang redemption and forgiveness ay nakasalalay po doon sa work ng tao. Tao yung mag-perform. Paano ang forgiveness noon? Ang nag-perform tao, yung word na atonement. Okay? Yung word na atonement, ginagawa para magkaroon sila ng forgiveness, mayroon silang sacrifice na ginagawa once a year. Okay? Doon lang po magkaroon ng kapatawaran through the blood of animals, diba? Yung inaalay nila noon. Pero ngayon hindi. Our redemption through the blood of Christ. Kailan? Nung siya'y ipinanganak or nung siya'y namatay? Nung siya'y namatay. Okay? Through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, we are forgiven. So, nung tayo'y na-forgive, tayo din ay na-justify. Anong sabi sa Romans 5:1 and 2? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So, tayo ay na-forgive, tayo din ay na-justify. Ang ganda po. Aside from tayo ay forgiven, tayo din ay justified. Ano ba yung justify? Inaaring ganap or pinawalang sala. Forgiven, okay? We are forgiven. We are justified through the blood of Christ. Mayroon pang description. Through the blood of Christ. Justification freely by His grace through the redemption that is in Christ. In Romans 8:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Tandaan po natin, Christ's death gives us redemption and forgiveness. Doon po sa Kanyang ginawa. Halimbawa, kung hindi siya namatay, wala po ito. Walang redemption and forgiveness through the blood of Christ. Siguro, ang ginagawa pa rin ng mga tao, yung animal sacrifices pa rin. Without Christ, halimbawa po. Pero in good news, hindi na kailangan yung mga animal sacrifices, yung ginagawa ng tao para tayo ay ma-forgive, ma-justify, hindi na po maniwala po doon sa finished work ng ating Panginoon Jesucristo. Number 4, it reveals God's eternal plan. Kayo ba'y naniniwala na ang Panginoon may eternal plan? Yes, mayroon pong eternal plan ang Panginoon. Kung mayroon tayong plano, yun po ay temporary lang. Yung plano natin ay temporary. Pero yung plano ng Panginoon ay eternal. Kaya nga, kung eternal ang kanyang plan, dapat bibigyan niya tayo ng eternal life. In Titus chapter 1, ito po ay plano ng Panginoon. Before the world began, mayroon ng plano ang Panginoon. Kasi mayroon siyang plano before the world. Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So mayroon siyang, ulitin ko po, mayroon siyang program before the world began. Mayroon na siyang pangakong eternal life before the world began. Sino po ang mga beneficiary? Sino po ang mag-benefit sa eternal plan na yun? Yung mga believers na yun. Okay? Dapat believers. Para siya'y mag-benefit sa plano ng Panginoon. Kaya in Ephesians chapter 1, 9-10, having made known
unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together all things in Christ, those which are in heaven and which are on earth, even in Him. So, isa pang good news mga kapatid, in this present time, wala pong tinatawag na distinction, walang tinatawag na discrimination. Bakit po? Ang lahat po ay pinagsama ng ating Panginoon. Kung babasahin natin ang Romans chapter 10 verse 12. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. And then another verse in Galatians chapter 3 verse 28. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Jesus Christ, or in Christ Jesus. So, ang good news sa panahon natin ngayon, lahat ng mga believers, maging Israel and Gentiles, basta sila believer, ay part po sa tinatawag eternal plan. Sila po ay magkakaroon ng eternal life. Ito po yung pangako ng Panginoon. Kung meron siyang eternal plan, dapat ang mga mag-participate or mga kasama doon sa plano na yun, dapat may eternal life. Ang eternal life ay masusumpungan lamang po kung siya'y naniniwala. Saan? Doon sa kanyang ginawa sa cross. Hindi po yung kanyang birth. Hindi po yung kanyang birth. Ang issue po ay iba na. After the death of Christ, ang issue po ay more on nakafocus sa kanyang ginawa mismo sa cross, hindi yung kanyang ministry before His death. Yun po ay temporary suspended. Temporarily nag-stop yung programa na yun, pero yung program ng Panginoon sa panahon ngayon ay more on ang pinaka-basis ay ang kanyang ginawa mismo sa cross. So ano ba yung nagiging resulta nung siya'y namatay sa cross? Ano yung mga epekto para sa atin? Nung siya'y namatay sa cross, pag ito'y paniniwalaan, na-mention natin yung iba, nagkaroon tayo ng forgiveness. Nung siya'y namatay sa cross at ito'y ating pinaniniwalaan, yung kanyang mismong ginawa sa cross is finished work, nagkaroon tayo ng justification. Ano pa? Righteousness. Yun po ay nangyari kung ito ay pinaniniwalaan ng tao. Yung kanyang complete work sa cross. Destinasyon natin nagbago, tayo tinatawag katawan ni Kristo at sinilyohan niya ng banal na Espiritu ang mga naniniwala. Yan po'y nangyari after the cross. Kaya lagi natin in-emphasize yung cross kasi mostly hindi po yan na-emphasize ng karamihan yung kanyang mismong ginawa. Kaya hindi malinaw karamihan ano ba yung ginawa ni Kristo? Ano ba yung nagiging epekto kung paniniwalaan yung kanyang ginawa? Yan po, isa po yan. It reveals God's eternal plan. Then number 5, it brings us near to God. In Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, you sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Kailan po tayo naging malapit sa Kanya? After His death. Nung tayo naniwala. Okay? Nung tayo naniwala, tayo po naging malapit sa Kanya. I-start natin sa verse 11 to 12 para makita niyo po na ang description
na dati ay malayo sa Panginoon, tayong mga hintay, pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, tayo ay Kanyang nailapit. Verse 11 to 12, ito yung naging scenario, ito yung naging estado natin. Sa 11 and 12, wherefore remember that ye being in time past, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Number 12, that at the time ye were without Christ. Ito po yung estado natin At the time, tayo po ay without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. And then verse 13, ito po after the death of Christ, yung 11 and 12 ay before the death of Christ. Pero yung verse 13 hanggang sa 16, ito po ay nagbigay ng emphasis after the death of Christ. Ano pong nangyari? Verse 13, but now, in Christ Jesus, you sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. 14, for he is our peace, who has made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one human, so making peace. At that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. So before, so binasa natin sa 11 and 12, before the death of Christ, ang estado ng mga hintel ay far off, malayo sa Panginoon. But now, ano pong nangyari? Sometimes we're far off, are made nigh by the blood of Christ. Kaya ganun, kumbaga, yung kahalagahan ng work ng Panginoon sa cross, na yung tayong dating malayo, mayroong barrier, yung wall of partition ay inalis. At ang ginawa ng Panginoon, lahat ng believers ay tinatawag niyang katawan ni Kristo. So ang tawag sa mga believers ngayon ay body of Christ, one new man. Ganun po ang description, mga kapatid. Ito po ay nangyari after his death. Ito po ay nangyari nung natapos yung ginawa niya mismo doon sa cross. Kaya kailangan na maging maunawaan natin. Kasi yung iba hindi masyadong yung iniintindi yung kanyang ginawa sa cross. Pansin nyo, pag Christmas, baby Jesus pa rin. Hanggang kailan ba siya? Baby pa rin hanggang ngayon. Di ba siya ay lumaki din at nangaral at namatay? So bakit pag Christmas laging baby yung nasa isip, baby Jesus? Hindi ba pwede na i-explain mo yung kanyang death, yung kanyang ginawa sa cross? Hindi ba pwede na ipaliwanag mo rin nung ipinanganak siya at nangaral siya, and then later on namatay, at after, hanggang doon lang ba? Wala na siyang ministry after his death? Meron po. Meron siyang ministry. Una, dalawang ministry. Una, his earthly ministry, nung siya'y nagkatawang tao. Pangalawa, heavenly ministry. Yun yung ipinagkatiwala niya kay Apostle Paul. So earthly ministry, nung siya'y nagkatawang tao. Yung meron siyang heavenly ministry, yun yung pinagkatiwala niya kay Apostol Pablo, na apostol natin. Okay? So, yung work ng ating Panginoon sa cross, tandaan po natin, doon po nabago ang ating buhay. Kung paniwalaan natin. Kung paniniwalaan natin. Pero kung hindi natin paniniwalaan, walang pagbabago mangyayari. Okay? Anong sabi sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, ano po ang sinabi doon?
If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dapat mayroong tinatawag transformation. Hindi po enough na alam natin si Kristo ay pinanganak. Hindi po enough na si Kristo ay namatay. Hindi po yun. Walang pagbabago, walang changes kung hanggang doon lang. Dapat maunawaan natin yung purpose, yung reason kung bakit. Okay? Dapat alamin natin. Then, number 6, ito yung last. It introduces true peace through Christ. Magkaroon ng peace. Sa kabila ng masamang mundo, di ba ang mundo natin masama, yung iba nagpapanik, yung iba hindi nila alam ang gagawin. Ang ginawa ng Panginoon sa mga believers, binigyan ng tunay na kapayapaan na hindi tayo affected sa sitwasyon. Dito sa Ephesians 2:14-18, for His our peace was made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His place the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity divine, and came and preached peace to you which were far off, and to them that were nigh, for through Him we both have access by one Spirit unto the Father. Ayun po, kaya natin ito naman. After His death, lahat po ito ay nangyari. Kaya, dapat nating maunawaan. Okay? Dapat nating maunawaan kung ano ang nagiging epekto sa atin. Kung maunawaan natin yung reason kung bakit si Kristo ay namatay. Isa po yan. Introduces true peace through Christ. Meron pang verse sa Philippians chapter 4 verse 7 verse 6 to 7. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God, and that the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So mayroon bang tinatawag na totoong kapayapaan sa mga believers? Yes. Huwag kayong magpa-apekto sa mga kung ano-anong mga balita na napanood natin, narinig regarding sa panahon natin. Hindi na po natin mapipigilan yan, talagang masama. Pero ang good news, ang ibinigay ng Panginoon sa atin, peace. Para hindi tayo apektado. Ang mundo natin masama. Anong sabi sa Galatians 1:4? Masama ang mundo natin. Galatians 1:4, forget Himself for us, since that He might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Ang mundo natin masama, ang ibinigay ng Panginoon para kita affected sa kasamaan, peace. Paano natin unawain ang sitwasyon? Hindi tayo magpanik, hindi tayo magpa-apekto, dahil binigay na po sa atin ang tunay na kapayapaan, at ito ay natatagpuan sa Panginoon lang. Okay, naintindihan po natin yung 6 na reason. So kung balikan po natin, ayan, number 1, okay, para it brings us spiritual blessings in Christ. And then, number 2, it makes our adoption possible. It gives us redemption and forgiveness. It reveals God's eternal plan. It brings us near to God. And then it introduces true peace through Christ. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon.
sa mensahe na aming napag-aralan sa oras na ito. Sana ang mga bagay nito ay mananatili sa aming pusong isipan. At maraming salamat po dahil naunawaan po namin kung ano po ang rason kung bakit kayo namatay para po sa amin na kami po ay maligtas, kung kami ay maniniwala po sa inyong ginawa sa cross. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. At sa po namin, pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon. Maraming salamat.